what I do. Babalik tayo, meron tayong ibabahagi ulit sa inyo na video. At gano'n naman, yung video natin na ginagawa ay hindi naman tayo magaling. May alam lang tayo. Meron akong i-share sa inyo ngayon yung ginawa natin na automatic washing machine na Whirlpool na LPS 780 BP yata. So ito yung baliktad. Yan yung yan yung model LSP 780 GP Whirlpool na 7.8. So ginawa natin dito, ang unang dito ang sira niya ay ang maingay. So maingay siya. So ang ginawa natin, dahil may gearbox siya, pinakalagay dito, tinanggal na natin, pinapaliwanag natin ay na dismantle na natin to. Kaya binidyo natin para alam ko maraming may mga automatic na pwede ding gawin, lalo na mahilig mag DIY. Yun yung purpose kung bakit tayo nag-video. So maingay siya, yung parang daig mo pang bumibili ka ng crusher ng yelo sa bayan. Maingay. Yun yung siya, maingay. So paano mo malaman, kasi may gearbox dito. Ito yun. Yan, tinanggal na natin. Ito pa yung mga ibang parts niya. Ito, iwalay na sila. So paano mo ngayon malaman kung saan yung maingay? So ginawa natin, tinanggal natin muna yung dito, yung ito, conveyor niya, itong belt, tinanggal. First steps to yung nagagawin para malaman kung matukoy kung saan yung may sira, gearbox ba o yung bearing sa or motor. So tinanggal natin to. So pinaandar natin ito, pinaandar natin to, confirm na ito nga yung maingay. So yung bearing, okay, so actually hindi pa naman siya okay pa naman. So bearing pinalitan natin. Ito yung bearing niya. Yung size ng bearing niya ay ito. Kita natin sa inyo. Ito. Ito yung bearing niya, pinalitan natin. Nakita ba? 6201Z. Ito yung bearing niya. So dalawa to. So dahil lang isa yung maingay, pinalitan natin yung dalawa. So yan nilagay natin. Tapos nung sinalpak natin, okay na siya. Nagwawash, nagre-rinse, nagda-dry. Pero nung nagbanlaw na siya, nung mag-spin na siya, mag-dry na siya, napakaingay. Kasi medyo mabilis na yung ikot ng motor, kasi dryer yun, i-spin eh. So maingay. So ang ginawa natin, okay na yung motor, maingay. So ang ginawa natin, tinanggal natin yung suspension na natin, kasi na na natin to na walang maingay yung motor. Yung suspension natin, ang suspect natin pangalawa ay ang gearbox niya. So tinanggal natin yung gearbox. So maraming tornilyo yan. Ito, tingnan mo yun, oh. Ito yung pinaka-housing nito. So imagine mo yan, nakasalpak sa dyan. Kaganan yan, no. So tinanggal natin at makikita naman ninyo yan sa inyong mga mismong washing machine. So hindi na natin nabigyan yung pagtanggal. Meron naman itong na marami kasi. So tinanggal na natin, pinall out natin. So bago yun matanggal natin yung gearbox, kaya pinahiga na natin yung washing natin eh. So kailangan, paano natin matanggal yan? Itong pinakatakip niya, merong tornilyo yan, no? Yung pinakatakip. So merong tornilyo dito. Tinanggalin natin dalawa, tapos sa side sa isa, so 4. So ito na natin. Tapos ito yung pinaka-drum niya, tanggal na rin natin. Bakit kailangan tanggalin? So hindi mo matanggal yung gearbox dahil yung gearbox dito. Ito. May 4 na tornilyo yan na number 10. Doon nakakonect yan dito. Dito siya nakakonect. So yun, kailangan tanggalin mo to
Okay, so natanggal na natin, pinahigaan natin dahil wala naman tayong assistant, tayo lang din. So ito, na-pull out na natin yung pinaka-drum niya, pero ito tinanggal pa natin dito yan eh. Yan, alam nyo na yun, makikita nyo yan. So pinull out na rin natin yan, may 4 din na screw yan. So tinanggal natin, tingnan mo kung gaano karami sa loob. Lilinisin din natin mamaya yan. So doon yun, yun o. Yung gearbox, dyan yan, mga dyan yan. So kailangan tanggalin yung itong tornilyo na 4 yan. Yan. So dito yung nakalagay oh. So yun, kailangan tanggalin kasi kung hindi mo tanggalin itong drum, hindi mo mapupull out yung pinakabuong assembly ng gearbox. So doon na tayo sa problema. At kita natin, tinanggal na natin to, itong ano niya lahat, ito mga ito. Dito yon, ito yung mga pyesa niya. Oh. Yan. Yan. Saan pa? Yun. Ito siya. Yan. Yan, tinanggal na natin. So, ito wala namang ingay dito. Wala siyang problema dyan. Okay. So, ang nakita natin, alam nyo yung salarin, papakita ko sa inyo kung saan yung salarin. Ito may bearing din. Ito. Pero hindi din siya yung kumuha tayo ng pampunas. Turo natin sa inyo. Pagka kadalasan yung motor lang naman, so napalitan nyo na tapos maingay pa rin, tahimik na yung motor nyo, maingay pa rin. Yung suspension niya, pangalawa yung pinaka-gearbox na, yung buong assembly. So, marirepair naman, pero pag hindi talaga ma-repair, ay kailangan palitan, pero medyo mahal at saka mahirap. Okay? So, kailangan parehong model para plug and play na lang. Pero dahil ginawa natin ng paraan, so tinanggal natin to. Dito yan nakalagay. Dito yan siya nakasalpak, yung gano'n. So, tinanggal natin. May bearing yan, kaya pugpugin nyo na lang hanggang matanggal ito. Ma-release naman yan eh. Kailangan mo lang ng persa. So, hindi yan. Wala doon yung problema. Yung maingay, ito. May ano dito. So, ito yung may ano din dito, ball bearing. So, nakita natin may ball bearing pero hindi naman to yung salarin. Hindi siya. So, ang salarin dito, pakita natin sa inyo. Malamang baka yun din yung problema ninyo. Ito. Yan, yung pinakasalarin yan. Bearing na to. Maingay na siya. So, dahil wala na siyang grasa, tapos tuyo na, yung parang buhangin sa loob. So, dito yung nakasalpak. Diyan. Tapos ito. Ganyan yan. So, may mga tanda tayo para pag nagbalik, nilagyan natin ng kulay black. So, dyan yan tinanggalin natin. Tapos, ito yung pinakasalarin. Ang ginawa natin dito, dahil natuyuan nga siya, tsaka yung, pag tinanggal mo doon yung sa loob, parang buhangin na siya na kulay dilaw, kalawang. So, dahil pwede naman tayong bumili ng bago. Pero mas maganda para sa akin yung stock, yung original, kasi magandang klase. Kaysa bibili tayo ng bago tulad nito. Bumili tayo sa online. Bago yan. Yung sinalpak natin dun sa pinakamotor, sinubok pa lang natin, isang laba pa lang maingay na ulit. So, ang ginawa natin, umanap tayo ng original, pero mahiharap hanap ng original replacement ng palagi. So, ito, sa tingin ko maganda pa naman. Tsaka, unang-una, parang, ano siya eh. Tingnan mo. Hindi siya, tawag nun, hindi siya maikot, stuck siya. Okay? So, nung binuksan natin, ganun lang naman yung pagbukas. So, binuksan natin. Yan. Ngayon, ano na natin yan? Nilagyan na natin ng grasa. Tayo dito na original. Malagkit. Ayun o. Galing yan sa mga hydraulic na mga yung heavy equipment. So,
Meron tayo. Ayan, kumuha tayo ng konti. Kaibigan natin, pero nakastock na yun dito. So, ibig sabihin nilagyan natin na ng grasa. Yan. Nilagyan na ng grasa para i-repair na natin kasi mas maganda pa rin yung repair na lang. Yan. Ganyan. Repair. Lagyan ng grasa. May yan dyan. So, lagyan natin ng grasa. So, na-repair natin to madaling salita. So, ibabalik natin kasi nilagyan na natin ng grasa. Ito. Yan. Ibabalik natin. Akin na. So, yan na. Nilagyan natin ng bagong grasa. So, maganda na yung ikot. Yan o. Hindi na siya maingay. So, tsaka maganda itong malagkit. So, isasalpak na natin. So, yun lang yung ating isi-share sa inyo. Kapag napalitan nyo na yan yung maingay yung motor. Mostly motor yung bearing Lalo, pag mahina na rin yung ikot. So, pinalitan natin. Tapos, pinull out natin yung gearbox. Ito yung salarin. So, mamaya pakita natin sa inyo pag nasalpak na natin lahat. Okay, so salpak muna natin. Hello, ito na. May kapit na natin. Ayan o. Yung tunog na yan ay normal na lang yan. Okay. So, wala na kayong maririnig na ingay. So, hindi lang siya naka-balance. Kaya medyo, pero okay na. Yan. So, yung sira nito, pinalitan natin yung bearing. Yung spin niya, iba yung problema, maingay. So, okay na yung mag-wash siya, okay na yung wrench siya, okay na yung malakas na lang yung ikot, yung spin niya, yung pagdadry, na hindi na siya maingay. So, yun ang pinalitan natin, yung bearing. So, actually, hindi natin pinalitan, inayos lang natin, nilagyan lang natin ng magandang klaseng grease o grasa. Kasi original pa yung bearing niya, medyo matigas lang dahil wala na. Yung grasa niya ay parang kalawang. So, medyo mas maganda pa naman yung ng washing, ng bearing, kaya hindi natin pinalitan. So, mas magandang stock kasi pag bumili, ilang beses na tayo na biktima ng bimili tayo ng bago. Tapos, hindi siya ganun kapulido or local lang, sira din. Kaya kung maaari pa lang, kung itong mga nakalagay na mula dun sa factory, pwede pa lang magawa natin ng paraan or lagyan naman ng grasa. Kung hindi naman talaga ganun kasi yung sira, ay ganun na lang gagawin natin. Okay, so hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe sa atin. So, salamat sa inyo at ang Diyos po magpala sa bawat sa atin. So, okay na, solve na yung ating project. Yung Whirlpool na LSP 780 GP na 7.8 energy saver. Okay, so tapos na siyang mag-dry. So, salamat po at God bless.